ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Ay nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Kristo, walang hanggan at dakilang pari. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya nga sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at tulang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod sa kanilang tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niyang tunay na kalugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko na sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Ngayon nga po ipinagdiriwang natin ang walang hanggan at dakilang pagkapari ng ating Panginoon Jesucristo. Nakikibahagi po tayo dito. Di po ba nung tayo'y bininyagan at nilahidan ng langis, nakikibahagi tayo sa tatlong misyon ng ating Panginoon Jesucristo bilang isang pari, isang hari, at isang propeta. Kung kaya nga po, sa tipanan ng ating narinig sa unang pagbasa, ang ating pagiging binyagan ay siya pong magpapalalim nito ng tipanan nito ng ating Panginoon Jesucristo. Kung kaya, kung sasabihin ng iba, Father, na binyagan na po ang anak ko, tapos na. Patay tayo dyan. Yan po ay simula. Di po ba't iyan ang unang sakramentong tinanggap natin? At simula po yan. Ibig sabihin, pag ikay nabinyagan, hindi po yan tapos. Magsisimula ka pa lamang. Kung kaya nga pong iba, nabinyagan na, at pagkatapos noon, ay wala na. Tapos na. Marami pong pagkukulang na papangyari sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Dahil po, supposed to be, maraming nabinyagan. Pero kung maraming nabinyagan, mas marami pong dumadami at dumadaming nagsisimba. Dahil nakikibahagi tayo sa pagkapari ng ating Panginoon Kristo. At tandaan po natin, ito ay ating obligasyon at responsibilidad. Biruin ninyong nakikibahagi tayo sa pagkapari ng ating Panginoon Kristo. Kung makikita natin isang pari, siya ay naglingkod sa templo, sa simbahan, nangunguna sa mga pagdarasal, lalo na ang misa na taluktok ng ating pagdarasal, tayo po nakikibahagi ng lahat ng binyagan. So ibig sabihin, kung hindi po tayo nakapagsimba bilang isang binyagan, ekes na po. Wala na. Mapipilayan ka na sa the threefold mission of our Lord Jesus Christ. Karugtong po nito, nakikibahagi tayo sa kanyang pagkahari. Ibig sabihin, biniligtad ng ating Panginoon Kristo bilang isang hari na pinaglilingkuran, pero sa kanya at ang kanyang mga tagasunod, ito sila ang maglilingkod, tayo po ang maglilingkod. Ibig sabihin, pag tayo nagsisimba, pag tayo nagsasamba sa Diyos, maghahanap tayo ng paraan na maglilingkod sa kapwa dahil ito yung kaganapan ng pakikiisa mo sa pagkapari ng ating Panginoon Kristo. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka pa naglilingkod, dalawang ekes na. Pangatlo, ang ating tinanggap, of course, yung ating pagiging propeta. Si Jesucristo ay nakibahagi
sa atin, ibinahagi niya sa atin ang pagiging propeta. Ibig sabihin ng isang propeta ay nagpapahayag ng mabuting balita, mabuti, at iwinawaksi ang masama. Marami po sa atin ang hindi na nakapagpahayag ng mabuting balita, bagkus ipinahayag pa ang kasamaan sa galaw, sa ginagawa at maging sa salita. 3 po halimbawa ang hindi mo naganap sa iyong buhay bilang isang binyagan. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka nakikisa sa kanyang pagkapari, hindi ka na naglilingkod, hindi ka nakikisa sa kanyang pagkahari, hindi ka na nagpapahayag ng mabuti at nagwaksi sa mga masama. 3 ng ekes. Marami po sa atin nang hindi nagaganap ang ating pagiging kaisa na makaloob na ito ng misyon ng ating Panginoon Kristo. Kung kaya nga po sa ating pagdarasal, malimit na nawawala ito dahil dapat po ito'y koneksyon na mula nga sa unang pagbasa, narinig natin ang tipanan, ako si Yahweh, ako ang Diyos at kayo ang aking sambayanan. Ganon din po yung ating pagkikilala sa tuwing tayong magsamba. Sino ako sa harapan ng Diyos? At sino ang Diyos sa akin? Yan ibig sabihin po, ang ating nakatuon ang pansin ng ating pagsamba sa Diyos. Pero kadalasan po ito, bago pa man po magsisimba, marami na po sa atin ay sangkatutak na ng mga intensyon. Kung paano magkaroon ng pera, kung paano magkaroon ng trabaho, kung paano lahat-lahat ng pong ito ay nauna na. Na ibig sabihin, nauna na ang hiningi nating benepisyo at nakakalimutan natin ang nagbibigay ng benepisyo ang ating Panginoong Jesucristo na siyang magtataguyod nito. Kung kaya nga po, ang isang pari na halimbawa nakikibahagi tayo, mga kapatid, tandaan po natin, tayo pong lahat ay pari. Kung kaya't ang ating ginagawa ay ang pagganap sa pagkapari ng ating Panginoon Jesucristo na nakikibahagi tayo. What a great privilege for us. Pero hindi natin ito ginaganap. Kung kaya't sa atin sanang pagsamba, o mismong pagsamba sa ating Panginoon, marami po sa atin sumasamba sa ibang Panginoon. Pagsamba ng yaman, pagsamba ng kapangyarihan, pagsamba na magiging isang popular, prestige. Ito ang karamihan. At nakakalimutan nila na ito'y ginagawa na nilang Diyos at hindi na ang Diyos na ating dapat sambahin. And this is precisely what we are being reminded today of this feast ng ating Panginoon Kristong walang hanggan at dakilang pari na ibig sabihin siya ang nag-uugnay ng ang pagka-Diyos at pagkatao. Siya na mismo na kung mga nangyayari na mga sakripisyo sa templo, ng mga animal suffering, ipinahihinto na niya. Ako na mismo, dahil sinasabi niyang merong pang masigit sa mga mapangyari at ginaganap sa templo, halimbawa ni Solomon. Siya na mismo ang nagsabi at ang kanya mismong pagkatao ang siyang templo, ang siyang simbahan. Siya na nga ang Diyos. Siya ng taong nag-uugnay. Kung kaya't ito po yung ating sinasamba. At ang ating pagsasamba ay siyang magbadala po sa atin ng ating mga intensyon. Ibig sabihin, ano ang intensyon ng ating sinasamba, ayun din po yung ating ginaganap. Not the other way around. Na ibig sabihin po, ito yung aking intensyon, karamihan po sa atin, sasabihin natin, Panginoon, gawin mo ito. Panginoon, gawan mo naman ito. Ganapin mo naman ito. It is the other way around. Para po bang si Jesus ng ating tagasunod, ginagawa na natin siyang consultant, na tayo na ngayon nagiging Diyos. Dahil tayo gusto nating masunod at gagawin ito ng ating Panginoon Kristo. So ibig sabihin, it's not clear for us, this covenant, ang tipanan na ito, na siyang ating Diyos at tayo sa Kanya. Kung kaya nga po, si Jesus bilang isang templo,
Tayo po ang templong buhay. Tayo ang bumubuo ng kanyang templo na siya mismo, ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang pagkatao. Tayo po ang bumubuo nito. Kung babagsak man tayo at hinahayaan natin mabuo ang templo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, ayun din po ang magaganap sa atin. Hindi din po ito ang templo na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, kundi siya mismo ang templo na mas higit pa sa noon ng kanilang pagkikilala sa templo ni Solomon at sa anumang templo, simbahan na gusali na kinikilala natin ang templo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kung kaya nga po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Sa kanyang pagka-Diyos, siya ang katotohanan at wala na tayong ipapanghihilingin. Sa kanyang pagka-Diyos, siya na po ang hantungan ng ating buhay. Ano ang daan? Sa Jesucristo at ang kanyang mismong pagkatao, siya ang daan. Kung ano ang pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung ating sinusundan. So ibig sabihin po mga kapatid, klaro sa atin kung sino ako, sino ang Diyos ko. Klaro po yan. Kasi kahit na po meron tayong inihiling at karamihan sa atin, pag hindi matanggap ang kahilingan, ayoko na, wala namang nangyari. Ang sisimbahan ko, wala namang patutunguhan. Dasal ako ng dasal, hindi naman ito naganap sa akin. Ibig sabihin, hindi klaro sa'yo. Gusto mo pala, ikaw ang Panginoon. Ang ating Panginoon Jesucristo ang susunod sa inyo. The challenge, sisters and brothers, that we have to be cleared sa ating pananampalataya. You are my God, and I am your servant. Pagklaro po ito sa atin, ang ugnayan natin ng ating relasyon sa Diyos, may matanggap man tayo o hindi sa ating mga intentions at inihiling, magaan ang kalooban ko dahil klaro sa akin, ako'y alagad, siya ang Diyos ko, masaya ako at nagagalak ako. Kahit araw-araw pa akong magsisimba, kahit oras-oras pa akong magdarasal, wala man akong inihiling, o kung meron man, siya pa rin ang aking buhay, siya pa rin ang katotohanan, at ang pagkatao ng ating Panginoon Kristo ang aking susundan. Masaya po tayo. No string attached with what our intentions na pinababa natin kung sino at ano ang ating sinasamba. Klarong-klaro, si Jesus ang aking Panginoon, siya ang aking sasambahin. Kung ano man ang kanyang ipinagkaloob, tatanggapin ko ito dahil susundin ko ang kanyang kalooban. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nanalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama at sa bawat kahilingan ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihin Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay kami sa amin at magiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitan si Jesu Kristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipan walang hanggan. At ang pagganap nito ay mapa sa iyong sambayanan. Itanampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamanan niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang na pinatungan ng mga kamay sa pagsasalo sa huling hapunan ng paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangungunahan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkan. Dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan.
Lumuhod Ang po ang maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ay pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo nga niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang na tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Mahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal ng paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling magbubunga ng pagtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuywalhati ka namin.